Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga bagay-bagay na pinagseselosan ng lalaki. So ladies, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, eto ating aalamin. Number 1, kaibigang lalaki. Yes, alam niyo talaga, kahit BFF mo pa yan, kahit best friend mo yan, kaibigan mo, tropa mo, basta nakita ka ng iyong karelasyon na nakikipag-usap ka, converse ka, or anything, sigurado na meron niyang kurot sa kanyang dibdib. Magseselos yan. Ibig lang sabihin ay mahal ka niya. Pero dapat bilang babae, kung ikaw ay may karelasyon na, dapat alam mo na rin yung limitations mo bilang ikaw ay may karelasyon na. Umiwas ka na sa mga ganyan. Kung dati ay open ka, talagang todo bigay ka sa mga kaibigan mo, sa best friend mo, ngayon, iwasan mo na. Limitahan mo na yung mga ganon. Kasi sigurado na talagang magsiselos ang partner mo sa mga ganyang kanyang nasasaksihan. Siyempre, mahal ka niya, tapos nakikita niya ang mga ganyan, masasaktan siya. Okay? Number 1. Number 2, eto yung ex mo or yung dati mong karelasyon. Alam nyo, ang mga lalaki, ayaw na ayaw nilang marinig anything about your ex. Kapag ex mo na at meron ka ng current na karelasyon, yung mga tungkol sa ex mo, huwag na huwag mong babanggitin or i-bring out sa mga usapan ninyo. Ibaon mo na yun sa remote, okay? Eh, paano na kapag nakikipagmabutihan ka pa, nakikipag-usap ka pa rin doon sa iyong ex? Nako, sigurado na magseselos ang karelasyon mo. Ayaw nga niyang mapag-usapan eh. Tapos ngayon, nakikita niya na nakikipagmabutihan ka pa. Meron pa kayong communication. Sobrang hindi maganda ang epekto niyan sa iyong karelasyon. Kaya kung ikaw naman ay sincere diyan sa karelasyon mo, huwag ka nang makikipag-usap sa mga ganyan. Yung ex na yan eh. Ano pa nga ba ang pinag-uusapan nyo? Bakit pa kayo nag-uusap? Ibig sabihin, hindi ka pa nakaka-move on. Meron ka pang gusto sa ex mo na yan. Kaya ka nakikipagmabutihan pa. Okay? So, ladies, isa yan sa talagang pinagseselosan ng lalaki. Number 2. Number 3, eto yung katrabaho or workmates na lalaki. Siyempre, di ba? Alam nyo, ang lalaki, kapag nalaman niya na sa workplace nyo ay napakaraming lalaki, medyo mag-aalala yan. Okay? Lalaki yan eh. Alam niya ang kilatis, alam niya ang galawan ng mga kalalakihan. Kaya hindi siya kampante. Okay? Magseselos talaga yan. Alam nyo, ang workplace, madalas dyan nangyayari ang mga relasyon. Good or bawal na relasyon. Okay? Kaya talagang mag-aalala ang karelasyon mo. Talagang magseselos yan. Kapag naiisip pa lang niya, nako, meron ng pag-aalala sa kanyang nararamdaman. Okay? Sa workplace kasi, kasama mo yan araw-araw eh. So, yung proximity nyo, yung kayo lagi ay nagkikita, yung lagi kayong nag-uusap ng katrabaho mo na yan, madalas sa madalas, nagkakadevelopan yan. Kahit meron ka ng karelasyon. Kaya di ba, diyan nag-uumpisa yung mga pagtataksil eh. Yung mga relasyon na bawal, very prominent yan sa workplace. Kaya hindi mo talaga masisisi ang karelasyon mong lalaki kung magsiselos siya. Huwag kang maging mahina sa mga tukso. So ayan po ang number 3. Number 4, eto yung paghanga o humahanga ka sa ibang tao. Lalaki, syempre, di ba? So talagang kahit naman sino ay makakaramdam ng selos kapag obvious na meron kang paghanga or lihim na paghanga sa isang lalaki. Okay? Kapag nalaman ng partner mo yan, ng karelasyon mo,
magseselos talaga yan, okey? Alam niyo hindi naman masama ang humanga, pero dapat hanggang doon na lang, hanggang paghanga na lang, 'di ba? Pero kapag, yung paghanga mo ay, nakakaapekto na sa relasyon niyo, something is off, okey? Ibig sabihin mas binibigyan mo na ng halaga yung hinahangaan mo na tao. Baka nga ay, yung pagmamahal mo na ay nawawala na doon sa iyong karelasyon dahil yung pagmamahal mo, yung nararamdaman mo na ngayon ay doon na nakatuon o ibinigay mo doon sa taong hinahangaan mo. Kung, hindi mo kayang panindigan yung relasyon, it's better na tapusin o pag-usapan niyo para alam naman niya kung ano yung stand niya, kung ano yung setup niyo, 'di ba? Huwag mo siyang paasahin. Kung ayaw mo na sa kanya, sabihin mo, masakit pero at least alam niya. Pero kapag, kayo tapos kung ano-ano ang nakikita niya sa iyo, kung so isa 'yan sa pinagseselosan ng lalaki. Number 4, number 5, eto yung mga larawan. So ito yung mga photos, pictures na may kasama kang ibang lalaki. Yun nako, sigurado na iba ang dating nito sa karelasyon mo. Kahit naman sino, 'di ba? Kapag may nakita siya na isang larawan or mga larawan, tapos ibang lalaki ang kasama mo, yari, isang malaking question mark 'yan sa part ng lalaki. Bakit may kasama kang ibang lalaki? Hindi lang selos ang mangyayari diyan. Sigurado na maraming katanungan ang dapat mong bigyan ng matinding kasagutan kapag ganyan ang nakita ng lalaki, okey? Kaya ladies, kapag, nasa relasyon na kayo, umiwas na kayo sa mga ganyan, okey? Unless na yan ay group photos na talagang, hindi maiwasan, okey lang yun. Pero kung kayong dalawa lang ng lalaki, naku, ano ba ang ibig sabihin nun? Bakit may mga ganyan kayong larawan? So ayan po ang number 5. Number 6, pakikipagkulitan or pagiging sweet sa ibang lalaki. Kung may karelasyon na kayo, dapat alam niyo na ang mga boundaries niyo. Alam niyo na ang mga dapat at hindi dapat ginagawa, okey? Kasi kung meron ka na palang boyfriend, tapos andun ka pa, nag-e-entertain ka pa ng mga manliligaw, nakikipagharutan ka pa rin, nakikipaglandian ka pa rin sa kung kani-kaninong lalaki, hindi yan tama. It is not proper para sa isang babae na meron ng karelasyon na umaasta pa ng ganyan. Kung hindi mo pala kayang panindigan ang relasyon niyo, huwag mo nang ituloy. Tapusin mo na at ituloy mo ang ginagawa mo. Pero kung may respeto ka sa karelasyon mo, hindi mo na dapat ginagawa yan, okay? So ayan po ang number 6. Number 7, social media interactions. Nako, dapat ito yung number 1 eh. Pero alam nyo, yung mga activities mo, ang mga ginagawa mo sa social media, magdudulot yan ng pagseselos sa boyfriend mo kung ang mga ginagawa mo ay labag sa isang relasyon, okay? May karelasyon ka na, pero dyan sa social media ay nag-e-entertain ka pa pala ng mga ibang mga lalaki diyan. Alam na natin na sa social media open 'yan, eh. Napakadaling gumawa ng kababalaghan diyan. Yan pa nga ang, platform na nangyayari ang mga kalokohan sa relasyon. Diyan nag-uumpisa 'yan, eh. Kaya kung mahal mo talaga ang partner mong lalaki, sa social media mo ay dapat meron ng limitasyon. Hindi ka na diyan nagpapanggap na single. Hindi ka na diyan nagpapaligaw. Anything na against sa pagmamahalan niyo, sa karelasyon mo, huwag mo dapat ginagawa diyan sa social media. Ingatan mo rin, proteksyonan mo na rin yung relasyon ninyo, okay? Kung seryoso ka. Pero kung naglalaro ka lang, ay nako, huwag ka nang makipagrelasyon, okay? Antayin mo na yung panahon na ikaw na ay nag-mature at kaya mo nang makipagrelasyon
ng seryosohan bago ka pumasok sa isang ganyang relasyon, okay? So ayan po ang number 7. So, yan lang po ang iilan sa mga napakaraming mga bagay-bagay na pinagseselosan ng lalaki. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.